Nanginginig at tulala pa rin ang isang 19 anyos na dalaga habang kinukuhanan ng pahayag ng Women's Desk ng Talisay City Police. Dumulog ang biktima sa naturang tanggapan matapos umanong mapiktima ng panghahalay. Ang suspect, gwardya umano ng isang simbahan. Base sa investigasyon, pumunta ang biktima sa simbahan ng Santa Teresa de Avila Sabado ng gabi para magdasal. So pag adto niya sa simbahan, close naman di ay. So pagkakita niya nga na ay patron sa kilid, dito siya may lingkod. So siguro dito siya nagpray. So pagbundak sa ulan, dito siya may pasilong sa tindahan. Kasama ang mga tauhan ng Women's Desk ng Talisay City Police, muling binalikan ng biktima ang gym kung saan umano nangyari ang panghahalay. So giingnan siya nga, kanang snacks lang sa day. So pagkuan niya, gutuman pud yun siya. So nahurot niya ang pan o soft drinks. After yun kuno ato, giduka siyag maayo. So gikisan siya tana tibok lawas, giromansa siya. Wa siya kalihok kay luya ang iyang lawas. Ayon sa pulisya, posibleng nilagyan ng sleeping pills ang soft drink na ibinigay raw ng gwardya sa biktima. Pero nang suriin ng pulisya ang lugar, hindi na matagpuan ang naturang bote. Nasa kustodiya ng pulisya ang 39 anyos na gwardyang si Joseph Saordino matapos positibong kinilala ng biktima. First name ra gyud nako na ilhan, Joseph, moro na ako nadunggan. So, taon-taon na siya diri, ma? Wasad ko ga, kuan lagi kay di man gud kay na siya tig-ari diri. Narami diri sa likod, narami siya sa tubangan. Itinanggi naman ni Saordino ang paratang ng biktima. Magbuhatin na sir. Sus, kana na atong kanon may. Ako asawa gud. Hilabot ang bata. Patong-patong na kaso ang haharapin ni Saordino. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Violation of RA 8353 o violation sa RA 10591. Kay pag arrest na to sa suspect, so na kuan sa nato, na found out sa nato nga iya ding service firearm, no serial number, no license, hasta siya sa pagka-security guard, no SG license siya. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.